Sa video ito, ating alamin ang 6 na investment options na maaaring makatulong sa ating mga kapwa OFWs to make their hard-earned money work even harder. Today, we're diving into something super important for your financial future. At ito ay ang compounding interest. It is basically earning interest not just on your initial investment but also in the interest you have already earned. Ayon kay Benjamin Franklin, money makes money and the money that makes money. Narito ang mga ilang halimbawa ng investment instruments na ating malalaman at maaari nating paglagyan ng ating ipon upang mapalago ito gamit ang compounding interest. Una ay ang tinatawag na mga high-yield savings accounts. It might not sound super exciting, but hear me out. Some banks offer savings accounts with higher interest rates than your regular account. Maaring isipin mo na maliit lamang ang interest ng iyong pera sa umpisa, ngunit kapag pinabayaan mo lang yan at hindi mo ginalaw, the interest earned also starts earning interest. Ito ay isang safe at relatively liquid na opsyon. Ibig sabihin, madali mo lamang ito ma-withdraw kapag kailangan mo nang gamitin ang pera. Bagay ito na paglagyan ng iyong emergency fund o di kaya ay para sa iyong mga short-term goals. Narito ang ilang halimbawa ng high-yield savings accounts. Hatiin natin ito sa dalawang kategory, ang digital banks at ang mga traditional banks. As of May 2025, sa digital banks, ang Uno Digital Banks ay nagbibigay ng up to 6.5% interest rate per annum. Ang ilan pang halimbawa ay ang Tonic, Maya, Cbank at ang GoTime na may interest rate mula 4 to 6% per annum. Sa traditional banks naman ay nariyan ang East West Bank na may interest rate mula 1.5% up to 2.5% per annum at BPI Save Up account na may interest rate mula 1 to 2% per annum at may bonus ka pang matatanggap kapag na-maintain mo ang iyong savings account balance. Di hamak na mas mataas ang interest rate ng iyong investment sa mga digital banks kumpara sa traditional banks. At sa panahon ngayon, gamit lang ang iyong cellphone ay maaari ka na mag-open ng iyong account sa mga digital banks na ating nabanggit. Pangalawa ay ang time deposits or fixed deposits. Sa klase ng investment na ito ay pumayag ka to keep your money in the bank for a specific period. Sa panahon ngayon, merong mga digital banks na kahit 6 months lang na time deposit ay di hamak na mas malaki ang interest rate na ibinibigay kumpara sa regular na savings account. Ibig sabihin, mas mataas ang potential ng compounding dito dahil mas matagal mong hinahayaan na lumago ang iyong pera dito. Just make sure that you are comfortable not touching the money for the agreed period. Ika nga sa kasabihan, ay discipline is the key. Halimbawa dito ay ang Uno Digital Bank na may interest rate per annum up to 6.5%. Ang term ay nasa 3 to 12 months at ang minimum deposit ay 10,000 pesos. Kapag ikaw ay mag-early withdrawal ng iyong pera, ay mayroon itong penalty. Ilan pang halimbawa ay ang Cbank, GoTime at ang Tonic na may interest rate mula 4.5% up to 6.5% per annum at ang minimum investment dito ay nasa 5,000 pesos. Sa mga traditional banks ay maaari kang mag-invest sa Union Bank at BPI Bank na nasa 2.5 to 4.25% ang interest rate per annum. Ang term ay 3 months up to 5 years at ang minimum deposit dito ay nasa 10,000 pesos. Ang pangatlo ay ang government bonds or treasury bills. These are basically loans you give to the government. They are generally considered na low-risk type of investment and they offer fixed interest rates. Ang maganda dito, the interest earned can also compound over time, especially if you reinvest the payouts. Maaari kang mag-download sa Google app ng bonds.ph at dito ay makikita mo ang mga bond offerings ng gobyerno. Maaari mo ding subukan ang PDAX na website at makikita mo din dito ang mga treasury bills na iniaalok ng gobyerno. Maaari ka din magtungo at magtanong over the counter sa mga bangko katulad ng BPI, BDO at Land Bank kung nag-o-offer sila ng government bonds. Ang pang-apat na investment ay ang mutual funds. Ito ay parang bultuhan na investment kung saan pinagsama-sama ang pera ng maraming investors para ipuhunan sa iba't ibang klase ng assets katulad ng stocks at bonds. Di hamak na mas malaki ang risk dito kumpara sa mga savings accounts or time deposits. Ngunit mas mataas ang potential ng iyong pera for higher returns. Maraming reputable fund managers na pwedeng tumulong sa iyo. Narito ang top 5 mutual fund companies sa Pilipinas ngayong 2025 ayon sa kanilang performance noong taong 2024. Una ang Sun Life Asset Management, pangalawa ang Phil Equity Management Incorporated, pangatlo
ay ang Atram Trust and Asset Management. Pang-apat ay ang BPI Investment Management. At pang-lima ay ang First Metro Asset Management. Ang mga nasabing fund management companies ay nakapagtala ng 7 to 15% na annualized return. Dahil ang mutual funds ay isang klase ng medium to high risk na investment, ay malaki din ang potensyal na mas mataas ang earnings ng iyong investment dito. Kaya mainam na aralin mabuti ang mga investment na ating nabanggit upang mas lalo mo ito maintindihan at masuri kung anong klase ng investment ang bagay para sa iyo. Ang panglimang investment ay para sa mga adventurous na investor at ito ay ang stock market. Ito ang pagbili ng shares sa isang kumpanya na nakalista sa stock market. The value of stocks can go up or down. Ibig sabihin ay mas riskier ang klase ng investment na ito. Kung kaya't kapag nag-invest ka sa isang strong and growing companies at i-hold mo ang iyong mga shares for the long term, the returns can be significant at mag-benefit ka din sa power of compounding through reinvesting your dividends. Kailangan dito ng masusing pag-aaral at pag-unawa sa market. Narito ang ilang halimbawa ng mga high-paying dividend stocks sa Philippine stock market. Nariyan ang Meralco, Metrobank, San Miguel Corporation, Globe at PLDT at marami pang iba. Ang pang-anim at madalas dito karamihan naka-invest ay ang Pag-ibig MP2. Ang minimum amount of investment ay 500 pesos at walang limit kung magkano ang iyong i-invest dito. May option ka na kunin ang dividend rate mo dito after 5 years at hahayaan mo na kumita ang pera na kinita ng iyong pera sa Pag-ibig MP2. Tax-free ang kita mo dito at ito din ay government guaranteed. Maaari mo din panoorin ang ating mga naunang video kung paano gumawa ng account at mag-invest sa Pag-ibig MP2. Sana ay nakatulong ang video ito sa inyo at iyong nalaman ang ilang mga halimbawa ng investment na maaari din ninyong subukan. Narito ang recap ng mga halimbawa ng investment na maaring mag-compound. Una ay ang high yield savings account, pangalawa ang time deposit or fixed deposit, pangatlo ay government bonds at treasury bills, pang-apat ay ang mutual funds, panglima ang stock market, at pang-anim ang Pag-ibig MP2. Laging tandaan that starting now is always better than starting later. Thank you for watching. If you have any question or you want to share your own investment journey, feel free to leave a comment down below. And please don't forget to like this video and subscribe to our channel and click the bell button para ma-notify ka sa mga susunod pa nating videos. Maraming salamat kabayan. Ingat and God bless.